Isang malakas na sampal ang sumalubong kay Saraya nang makapasok sa kanilang bahay. Otomatiko, naglaho ang kanyang ngiti at unti-unti yung napalitan ng labis na pagkalito. Sapo niya ang pisngi ng isang kamay nang humarap sa ina habang bakas ang matinding pagkagulat. Ang medalya na ibibida sana sa ina ay hawak niya pa rin ng mahigpit. "Nay?" Hindi niya mapigilang maibulalas. "Nay, ako ang nanguna sa aming paaralan. Heto ho ang gintong medalya." "Magnanakaw!" Hindi niya maunawaan ang naging paratang sa kanya ng ina. Kailanman ay hindi siya nanguha ng hindi sa kanya. "Nay, hindi ko magagawa ang bagay na yan." Katwiran niya kaagad rito. "Hindi magagawa?" Galit nitong tanong sa kanya. Gamit ang hintuturo, paulit-ulit siyang dinuro ng ina habang tumatama iyon sa kanyang sentido na naging dahilan upang mapaatras si Saraya. "Dahil dyan sa ambisyon mong makapag-aral, nagagawa mo ng magnakaw?" "Ho?" Naguguluhan niyang tanong. "Wala ho akong ninakaw." "Magsisinungaling ka pa? Ang bago mong damit, yan ang patunay." "Bigay po ito ng itay," mahina niyang sabi. "Regalo niya dahil nakakuha ako ng mataas na karangalan." "Ang iyong itay?" Ganun na lamang ang paghalakhak ng kanyang ina. Kasabay ng pag-upo nito at tila ba sumusuko na sa buhay. "Wala na nga tayong makain, nakuha pang sundin niyang kapritsyohan mo." Gusto niyang mga tuwiran sa ina at sabihin dito na sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakatanggap ng bagong damit, ngunit pinili niyang manahimik. "Ilang beses ko ba sa iyong sasabihin, ang mga katulad nating dukha ay hindi na magbabago ang buhay. Nabuhay tayong mahirap, mamamatay tayong mahirap." "Magsisikap ako, Nay," sagot niya rito. "Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, mababago ko ang buhay." Sa pangalawang pagkakataon, isang malakas na sampal muli ang nakapagpabingi kay Saraya. "Gumising ka, Saraya!" Malakas na sigaw ng kanyang ina. "Sinasayang mo lang ang oras mo sa walang kabuluhang bagay. Mag-aaral ka tapos ang bagsak mo ay sa bahay lang at pagsisilbihan ng iyong asawa? Yan ang kapalaran nating mga babae. Hindi mo ba nakikita? Tama na yung makatapos ka ng elementarya." "Ho?" Hindi niya iniyakan kahit ilang beses pang dumapo ang palad ng ina sa kanyang pisngi. Ngunit ang sabihin nitong hindi na siya pag-aaralin, tila gripong umagos ang mga luha niya. "Nay, gusto ko pong makapag-aral. Ibigay niyo na ho sa akin ito. Pangako pagbubutihan ko ho." Pagmamakaawa niyang sabi sa ina habang hawak ang laylayan ng saya nito. "Tigilan mo ng pangarap na yan," sagot nito. "May nagkakagusto sa'yo. Kailangan natin ng kalabaw. Mababawasan ang pakakainin dito sa bahay. Oras na para mag-asawa ka." "Ho?" Gulat niyang tanong dito. Paulit-ulit niyang tinawag ang ina, ngunit tila wala itong narinig at nagtuloy-tuloy lang sa paglabas ng bahay. "Ayoko pa pong mag-asawa." Naiwan siyang tulala ng mga sandaling iyon. May isang salita ang kanyang ina. Alam niyang pinal na ang sinabi nito at hindi niya na mababago. Napakabata niya pa. Kung tutuusin, ang edad na 14 ay para pa sa mga batang ang iniisip lamang ay ang paglalaro o di naman kaya ay ang kanilang crush na may gusto ring iba. Ngunit dahil sa kahirapan sa kanilang lugar at kakulangan sa edukasyon na nagre-resulta ng limitadong kaalaman, ang tribo nila ay maituturing na mangmang. Para sa iba, ang pag-aasawa ng napakabata ay isang kasalanan. Hindi lamang sa batas, kung hindi pati na rin sa mata ng may kapal. Maaaring matahin din sila ng mga tagalabas dahil sa ganoong kaalaman. Ngunit para sa kanilang tribo, ang pag-aasawa ay isang kabayanihan sa pamilya. Sapagkat makakatulong iyon upang kahit papaano'y makaangat sila sa buhay. Isang kalabaw nga lang ba talagang halaga ko? Wala sa sariling tanong niya sa kawalan habang naglalakad palabas ng kanilang tahanan. Handa ko bang ipagpalit ang pangarap ko para matulungan ang aming pamilya? Ang tanaw niya ay umikot sa kabuuan ng kanilang tagpi-tagping bahay. Napakaliit na yon. Ang kanilang hapagkainan ay siya na rin kanilang sala, kwarto at kusina. Kung iihip ang malakas na hangin, hindi imposibleng matumba na iyon dahil sa tinipid na pagkakagawa. Ang iba pang bahagi ay tarpaulin na dala pa ng mga politiko na nangangako na tutulungan ang kanilang lugar sa tuwing sasapit ang eleksyon. Ngunit hindi na muling dadalaw pa kapag nakaupo na sa kanilang pwesto. Mas tumingala pa si Saraya upang makita ang kalangitan.
Dahil sa sinabi ng ina, lalo niyang nadama na ang pag-abot ng pangarap ay mas naging mahirap. Tila ba'y naging kasing taas na iyon ng kalangitan na kailanman ay hindi niya maaabot. Bakit ba ako naging mahirap? Wala sa sarili niyang tanong kasabay ng pagpunas ng kanyang luha. Isang kahig, isang tuka ang kanyang pamilya kung tutuusin. Ang buhay sa kanilang baryo ay maikukumpara na rin sa kalbaryo. May kabuhayan nga sila. Ngunit sa tuwing dadalhin nila ang mga kakarampot na produkto ay binabarat pa sila sa bayan. Kaya naman lalo silang nasasadlak sa kahirapan ng buhay. Ang basihan ng mga babaeng katulad ko ay isang kalabaw. Kung mayroon ito ang aming pamilya, matatawag ng mayaman, mahina niyang pagbigkas. Kung papayag ba ako sa gusto ng inay, magbabago bang tingin niya sa pangarap ko? Gulong-gulo na si Saraya. Kung tutuusin, napakadali lang na sumuko lalo pat napakabata niya pa. Hindi niya alam kung matatawag na biyaya o sumpa sa kanya ang magkaroon ng pangarap sa murang edad. Nene! Malakas na tawag ng ikalawa niyang kapatid sa kanilang bunso na naging dahilan ng paglingon ni Saraya. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi pagkain ng buhangin? Idura mo! Idura mo! Sabi nito kasabay ng pagpalo sa kapatid. Dali-dali ang paglapit ni Saraya upang daluhan ang mga ito. Ako na, Diche. Nasabi na lamang ni Saraya habang pilit na tinatanggal ang lupa sa bibig ng kapatid. Nang mga sandaling yon, napansin niya rin na umiiyak na ito. Ate, yung kalaro ko, ipinakasal na kapalit ng kalabaw. Mangyayari din ba yun sa atin? Nahinto si Saraya sa pagtanggal ng buhangin sa bibig ng kapatid. Narinig mo ang pagtatalo namin ng inay? Natatakot ako, ate. Pag-amin ito. Buti pa si Toto, nag-iisang lalaki sa pamilya natin. Hindi niya mararanasan ang bagay na kinakatakot natin. Ayaw mo ring mag-asawa? Tanong ni Saraya dito na mabilis tinanguan ng ikalawa niyang kapatid. Sabi ng itay, mag-aasawa lang daw kung mahal natin yon. Inosenteng sabi nito. Sana si Lito ang mapangasawa ko, no, te? Bahagyang natawa si Saraya bago pitikin ng mahina ang noon ng nakababatang kapatid. Oh, mga anak, nariyan pala kayo. Ganoon na lamang ang pagsimangot ni Saraya nang maalala niya ang ginawa ng ama. Nanguha kayo ng pera sa inay, tay? Ang kaninang malapad ng ngiti ng ama niya ay napalitan ng pagkapahiya. Walang natitira sa akin. Ang lahat ng kinikita ko ay napupunta sa inay ninyo. Pasensya na kung nalaman niyo pa iyon. Gusto ko lang na ipaalam sa'yo na kahit sa murang edad mo ay may mataas kang pangarap sa buhay. Kakaunti lamang ang may pangarap sa ating tribo, anak. Totoo ang sinabi ng kanyang ama. Dahil sa kahirapan ng mga taga rito sa kanila, ang laging laman ng kanilang isipan ay kung papaano maitatawid ang bukas. Kontento na sila kung makaraos sa isang araw. Nakakuha ng mataas na karangalan ng anak ko. Nararapat lang na mabigyan ko siya ng regalo. Lalong napasimangot si Saraya. Huwag niyo na ho yung gagawin, itay. Malalago tayo sa inay. Unti-unting bumakas ang lungkot sa mukha ng ama nila. Pasensya na mga anak, ha? Bakit ho, itay? Nagtatakang tanong ng kapatid. Ang bait-bait mo nga sa amin ni ate. Bakit ho kayo humihingi ng tawad? Napakamot ang ama niya kasabay ng pagtingin nito sa tagpi-tagpi nilang bahay. Pasensya na kung napunta kayo sa mahirap na ama. Hindi niyo mararanasan ang mga ito kung hindi kayo napunta sa aming inutil. Tay, masaya kami na ikaw ang naging tatay namin. Suportado mo nga ako sa pag-aaral ko. Yun ang totoong nararamdaman ni Saraya. Kahit natutol ang ina niya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap, nariyan naman ang ama niya na suportado sa lahat. Babawi ang itay, pangako! Itinaas pa nito ang kanang kamay kasabay ng matinding pagngiti. Sana lang at magandang anihan, Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Saraya. Huwag lang sana kayo baratin ng mga pinagbebentahan ninyo. Sana nga, anak. Natatawang sabi ng itay niya. Ilang araw pa ang nakalipas bago ipagsawalang bahala ni Saraya ang pag-aasawa na nabanggit ng ina. Ngayon, ang pinoproblema niya na ay ang kakulangan ng pambili ng uniforme. Magsisimula na kasi siya ng high school ngunit wala pa siyang kagamit-gamit. Pauwi na si Saraya galing sa bagong paaralan na papasukan. Hindi naman problema sa kanyang ilang oras na lakaran, matupad niya lang ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, pansin ni Saraya ang kumpulan sa tapat ng kanilang bahay, kaya gano'n na lamang ang kanyang pagtataka.
Lalo pang kumunot ang noo niya nang makita ang dalawang batang kalabaw sa kanilang bakuran. "Hoy, Saraya!" Bati ng isa sa mga kapitbahay niya. "Mag-aasawa ka na pala? Akala ko mag-aaral ka pa." "Ho?" Gulat niyang tanong. "Yun no, ibinigay ng mapapangasawa mo." Sabi pa ng isa, saka itinuro ang kalabaw. "Nariyan na sila sa loob, Saraya, mamamanhikan." Masaya ring sabi ng isa na kasama niya pa dati sa paglalaro, ngunit heto na ngayon, may daladalang anak at batang nakapag-asawa. "Bukas ka na pala ikakasal? Maganda yan, makakaahon na kayo sa buhay. Malaking tulong sa pamilya niyo ang kalabaw. Hindi na mahihirapan ang iyong itay sa pagsasaka." Puro magagandang pagbati ang natatanggap ni Saraya mula sa kapitbahay. Kung tutuusin, kasiyahan ang una niyang mararamdaman dahil malaking tulong iyon sa kanilang pamilya. Kalaunan, napuno siya ng kalituhan habang dahan-dahan ang kanyang pag-atras. "Ayaw ko pang mag-asawa?" Naibulalas niya nang wala sa sarili. Habang paulit-ulit niyang naririnig ang mga kapitbahay na bumabati sa kanya, mas tumitindi ang kanyang takot. Hanggang sa matagpuan niya ang sarili na tumatakbo palayo sa lahat. "Saraya!" Pagtawag pa sa kanya na hindi niya binigyang pansin. Hindi niya na magawang lumingon pa. Kahit ang magpahinga mula sa ilang kilometrong pagtakbo, hindi niya mapagtuunan ng pansin ng mga sandaling iyon. Ang prioridad lamang ni Saraya ay makalayo. Natatakot siya na masundan ng kanyang ina o ng kahit na sinong ipipilit siyang ipakasal sa murang edad. Nang makarating sa kalsada, gamit ang perang natitira, ginamit niya yon paluwas ng bayan. Takot na takot, nanginginig, hindi alam ni Saraya kung saan magtutungo dahil sa kaguluhan ng kanyang isip. Hindi siya maaaring magtagal doon dahil sigurado siyang masusundan ng mga magulang at ipipilit maikasal. "Sige na ho, linisin ko ang tindahan ninyo. Kailangan ko nang makaluwas ng Maynila." Desperadong pakiusap ni Saraya nang may madaan ang karinderya. "Magaling ho akong maglinis, nangangailangan lang." "Hindi na!" Malakas na bulyaw nito, kaya wala sa sariling pinuntahan pa ng dalaga ang kasunod na tindahan. Maging ang isa pa, hanggang sa may mapapayag din siya. Kung papaano siya nakapaglinis ng karinderya habang magulong isipan ay hindi niya alam. Ang nasa isipan niya lang ng mga sandaling iyon ay kung itutuloy niya ba ang pangiiwan sa pamilya para sa kanyang pangarap. "Ineng, pagkatapos mo riyan, kumain ka na muna. Ginabi ka na sa paglilinis." Mabilis ang naging pagtango ni Saraya matapos na magpasalamat sa tindera. Nang makuha ang bayad, kaagad na nagdesisyon ituloy ang pagluwas ng Maynila. Wala na siyang buhay sa lugar nila. Hindi siya papayag na makapag-asawa sa murang edad. Kailangan niyang ilaban ang kanyang pangarap. Muli ang naging paglingon niya sa direksyon ng bundok na tinitirhan ng kanyang pamilya at katribo bago huminga ng malalim upang ilaban ang kanyang pangarap. "Babalik ka nang may napatunayan, Saraya. Hindi mo bibiguin ang iyong sarili. Lalaban ka sa buhay." Sabi niya pa. Ipinangako niya sa sarili na hindi niya pagsisisihan ang desisyon na umalis. Yun na rin ang magiging huling iyak niya sapagkat babalik siya ng matagumpay sa kanilang tribo nang may maipagmamalaki sa buhay, lalo na sa kanyang ina. "Ipinapangako ko sa iyo, inay, maiintindihan mo ang pangarap kong makapag-aral ay hindi pagkakamali. Hindi rin sagot sa kahirapan ng pag-aasawa. Babalik ako ng matagumpay. Ipinapangako kong pagsisisihan yung hindi kayo naniwala sa akin." Matigas at desidido niyang wika. Iba ang buhay na inaasahan niyang maabutan sa Maynila. Hindi kasama roon ang isang beses lang na pagkain sa isang araw at ang madalas na pagkalam ng sikmura dahil sa gutom. Sa kabila ng lahat, hindi siya makapaniwala na nakayanan niyang mabuhay sa magulo, mapanganib at maingay na buhay sa syudad sa murang edad. Dahil din sa kahirapan, naranasan ni Saraya na maging batang hamog. Kasama ng mga katulad niya, kailangan nilang mamalimos upang may maipanglaman sa kanilang sikmura, magpagala-gala o magbenta ng sampagita upang mabuhay lang. Kahit ang tumira sa ilalim ng tulay ay kinailangan niyang gawin, lalo na sa tuwing nagkakaroon ng ulan at walang masilungan. "Hanggang dito na lang ba tayo?" Tanong sa kanya ng kaibigang si Mabel. Ito ang tumulong sa kanya ng mapadpad sa Maynila. Mas bata ito, ngunit dito niya natutunan kung paano dumiskarte upang mabuhay. "Siguro," mahina niyang sagot. "Hanggang dito na lang tayo kung hindi natin pagsusumikapan na makaangat sa lugar na to, di ba? Pero paano tayo makakaalis kung ang swerte ay mailap sa atin?
Sandaling natahimik si Saraya at nag-isip. Kahit ang swerte kailangan nating paghirapang makuha. Kung yun ang aasahan natin, ano na lang ang mangyayari sa atin? Maniwala ka, hindi bulag ang kalangitan. Isinusulat pa rin ang ating kapalaran. Ang tagal naman, reklamo ni Mabel na ikinatawa lang ni Saraya. Baka naman kasi nasa hulihan pa ng pila ang sa atin. Ganoon ang nararamdaman ni Saraya habang nagtatagal sa lugar. Pakiramdam niya ay nakalimutan na siya ng nasa itaas, na ang buhay niya ay hindi mahalaga kung ikukumpara sa iba dahil na rin sa pagpili niya ng sarili at pangarap. Ngayon, namulat na siya sa realidad ng buhay habang ipinapaalala sa sarili na huwag sumuko. Kung ikukumpara ang buhay niya sa probinsya, masasabi niyang mas mahirap ngayong siya'y nasa Maynila. Tila ba ang mga katulad niyang nakalimutan na ng lipunan dahil salot ang tingin sa kanila ng karamihan? Iyon ang kanyang nararamdaman nang minsay magkasakit si Mabel. Hindi niya alam ang gagawin upang matulungan ang kaibigan. Mabel, lalaban ka. Ipangako mo sa akin yan. Paulit-ulit niyang sinabi sa kaibigang may mataas na lagnat. Hihingi ako ng tulong. Babalikan kita rito. Wala sa sariling binaybay ni Saraya ang kahabaan ng lansangan habang matindi ang kadiliman. Patuloy lang siya sa pagtakbo sa pag-asang may tutulong na kahit na sino. Ang luha na gustong tumulo ay pilit niyang pinipigilan. Kailangan niyang maging malakas para sa kaibigan. Nasa ganoon siyang tagpo nang mapansin ang puting aso na tumatakbo patungo sa kanyang direksyon. Ganoon na lamang tuloy ang pag-atras niya nang tumahol ito. Handa na siyang tumakbo sa takot na makagat, ngunit hindi nakikiayon ang kanyang paa. Nabato sa kinatatayuan si Saraya. Sa hindi niya inaasahang pagkakataon, bigla ang pagbagal ng takbo nito at huminto sa kanyang harapan. Tumingala ang aso at bahagya ang pagtagilid ng ulo. Wala sa sarili na napaluhod si Saraya upang yakapin ang aso kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Tumakas ka rin ba sa inyo? Tanong niya rito. Alam mo, miss na miss ko ng pamilya ko, pero natatakot ako na baka sa pagbalik ko, ipapakasal pa rin ako. Anong gagawin ko? Chinay! Malakas na tinig ng isang babae ang nakapagpaangat ng tingin ni Saraya. Tumakbo ito patungo sa kanilang direksyon kaya naman mabilis na pinunasan ng dalagita ang kanyang luha. Sa kanya lamang napansin ang tali at collar ng aso na nagpapatunay na may nagmamay-ari dito. Chinay! Muling pagtawag ng babae na naging dahilan upang tumahol ang aso. Sa inyo po siya? Tanong ni Saraya na sumisinghot pa dahil sa pag-iyak. Ang babae namang may alaga kay Chinay ay nakatingin lamang kay Saraya. Ang una niyang napansin ay ang gusgusing suot ng magandang dalagita. Magkaibang pares ng tsinelas nito at mapayat. Halata rin nagaling ito sa pag-iyak na nanlalalim pa ang mga mata. Iha, anong pangalan mo? Saraya ho. Sagot niya kasabay ng pagpatak muli ng luha. Ako si Milagros. Ito naman si Chinay. Nakatingin lamang si Saraya sa ginang. Nakasuot ito ng simpleng bestida habang may salamin ang mga mata. Kulot ang buhok nito na may magandang ngiti at tila ba'y mapagkakatiwalaan ito. Nang mga sandaling yon, bumalik ang labis na pag-aalala sa kanya nang maalala ang kaibigan. Tulungan niyo po ako, desperadang sabi ng dalagita. Ang kaibigan ko ho, inaapoy ng lagnat. Hindi ko ho alam ang gagawin. Nasaan siya? Tanong kaagad ni Milagros. Hindi man sumagot ang dalagita, mabilis naman ang naging pagtakbo niya patungo sa kaibigan. Nang makarating sa lugar, hindi inaasahan ni Milagros ang makikita. Nakatira ang dalawa sa ilalim ng tulay kung saan may mga basura at maaamoy na kanal sa estero. Nakalatag doon ang tagpi-tagping karton na ginagawang panapin sa malamig na lapag. Bakit kayo narito? Nasaan ang mga magulang ninyo? Hindi maiwasan ni Milagros na mahabag sa nakikitang tanawin. Paano kapag mataas ang tubig? Simple, nahihiyang umiti sa kanya si Saraya bago sumagot. Hindi naman ho kami inaabot. Mahirap din ho kasing makisama sa ibang mga tagalansangan. Maraming bisyo, magulo at nasasangkot lagi sa away. Upang makaiwas, nagbukod kami ni Mabel. Mas tahimik ang buhay namin dito. Hindi namin kailangan parating mag-alala sa mga mapagsamantala. Habang nakikinig, mabilis naman ang pag-check ni Milagros sa kaibigan ni Saraya. Kailangan niyang madala sa ospital. Maaaring na dengue ang kaibigan mo. Ho? Gulat na tanong nito. Dengue? Ito lang ho ang mayroon kami.
Ipinakita ni Saraya ang supot na pinaglalagyan ng mga perang na ipanglimos nila at kita sa pagbebenta ng sampagita. "Huwag mo na akong dalhin sa ospital, Saraya. Mahal, mauubos ang ipon natin." Nahihirapang wika ni Mabel. "Kung hindi kita dadalhin, papaano naman ako?" Umiiyak na tanong ni Saraya. "Itong 350, kikitain natin pero ang buhay mo, maibabalik ba kapag hindi kita naisugod ng ospital? Pero hindi ito kakasya." Bahagya ang naging pagngiti ni Milagros sa kabila ng kahabag-habag na tagpong iyon. Nakikita niyang sa isa't isa kumakapit ang dalawa, kaya naman nakakapagpatuloy pa ang mga ito sa buhay. "Ako na ang bahala," sabi ni Milagros kasabay ng pag-alalay kay Mabel. Tinupad ng bagong kaibigan ang naging pangako nito. Si Milagros ang nagbayad sa hospital bills na labis pinagpasalamat ng dalawa. "Dito na ho kami titira?" Gulat na tanong ni Saraya nang makita ang malaking bahay. "Oo, dahil mabuti kayong bata. Gusto kong makabalik kayo sa pag-aaral." Nang mga sandaling iyon, parang gustong sampalin ni Saraya ang sarili. Totoo ba na magkakaroon na sila ng maayos na bahay? Hindi na nila kailangang mag-alala sa tuwing umuulan ng malakas dahil kasunod niyo ng pagbaha. Hindi na rin kailangan matakot sa mga mapagsamantala na maaring maging dahilan ng pagkapahamak nila. Higit sa lahat, ang nakakuha ng atensyon ay ang huli nitong sinabi. "Pag-aaralin niyo ho kami?" Tila nauutal pang tanong ni Saraya dahil sa matinding pagkagulat. Nang tumango si Milagros sa kanila, ganoon na lamang ang labis na tuwa ni Saraya. Kung hindi lang nakakapit sa kanya si Mabel na kagagaling lang ay baka nagtatalo na siya sa sobrang tuwa. "Narinig mo yun, Mabel? Makakapag-aral na tayo." Heto na naman, tuloy ang kanyang luha na walang pagtigil sa pagpatak dahil sa labis na kagalakan. "Pagbutihan natin ha?" "Oo naman," nakangiting sagot ni Saraya bago tumingin kay Milagros. Muling ibinaling ni Saraya ang tingin sa napakalaking bahay. Isa iyong girls' town. Dito dinadala ang mga kabataan na may labis na pinagdadaanan sa buhay. Ang iba sa mga naroon ay dito na lumaki nang walang makita na mag-aampon dahil sa pang-aabandona ng mga magulang. Dahil kailangan nilang makahabol sa ibang mga kaedara nila, kumuha sila pareho ng kaibigang si Mabel ng ALS na naging dahilan upang mabilis nilang matapos ang high school. "Maraming salamat talaga, Ate Milagros. Katulad ng pangalan mo, isa kang himala na dumating sa buhay namin. Kung hindi dahil sa'yo, baka naroon pa rin ako sa ilalim ng tulay. Sa lahat ng aming pinagdaraanan, lagi kang nariyan sa likuran namin upang tulungan kami." "Walang anuman," nakangiting sagot nito. "Ang pangako nyo lang, mag-aaral kayong mabuti ha. Kailangang matupad nyo yun ni Mabel." "Oho, mag-aaral kami ng mabuti sa kolehiyo." Dahil ang gusto lamang ni Saraya ay makapagtapos ng pag-aaral at may maipagmalaki sa ina na tumapak sa kanyang pangarap, hindi na niya pinag-isipan ang kursong kukunin at basta na lang kumuha ng business management. Sa pag-aakalang dito uunlad ang kanyang buhay. Ngunit ang desisyon na yon ang pinakamalaking pagsisising nagawa niya. Dahil sa campus na piniling pasukan, naranasan ni Saraya ang pambubuli. "Tama na!" Malakas niyang sigaw nang isa-isang punitin ng kabilang grupo ang proyekto na kailangan niyang ipasa. "Yan ang nagagawa ng mga pabida. Dahil sa'yo, buong klase ay nahihirapan dahil sa taas ng standards ng mga prof natin. Ang mga hampas lupa na kagaya mo, hindi dapat nag-aaral. Sabing tama na." Mabilis ang paghablot ni Saraya ng kanyang proyekto na naging dahilan upang mawala ng balanse ang kanyang kaklase at matumba na naging dahilan upang mabasa ito. Ikinagulat yun ng mga kagrupo ngunit wala raw ng atensyon ni Saraya. Nakatingin pa rin siya sa proyekto na si Rana. Kaya naman, nang akmang tatalikod na, hindi niya inaasahan ang malakas na paghila ng kanyang kaklase sa kanyang buhok. Hindi pa ito nakontento at ininudngud pa siya sa tiles ng banyo. "Eto na ang huling beses na magpapabida ka sa klase." May otoridad pa nitong banta bago magdesisyon na umalis at iwan siya sa kaawa-awang sitwasyon. Hindi magawa ni Saraya na makagalaw ng mga sandaling iyon. Ayaw niya pa rin tanggapin na ito ang mangyayari sa kanya habang pilit niyang pinapatunayan ang sarili. Kung hindi pa dumating ang kaibigang si Mabel, maaaring nasa lapag pa rin siya at tulala. "Hindi ka lumaban?" Galit na tanong nito. "Sino nga ang mga yon? Sabi ko naman sa'yo, huwag kang papayag na aapak-apakan ng iba. Hindi ka mabibiktima kung hindi ka papayag na magpabiktima." Tulala na nakatingin lamang si Saraya sa harapan ng salamin nang matulungan siya ni Mabel. Halos hindi niya na makilala ang sarili niya.
Para siyang basang sisiw na iniwan at inapi ng iba. Nasaan na ang batang siya na laging handang lumaban at may mapatunayan? Hindi na siyang nakikita niya. Hindi na siya masaya. Hindi lamang itong unang beses na ginawa nila to sa'yo. Galit pa rin sabi ni Mabel matapos niyang pigilan ang kaibigan na gumante. Naaalala mo ba nang nakawin ng babaeng yun ng project mo? Nung ipahiya ka niya sa buong campus na umuwi ka na amoy basura? Yung kailangan mong putulin ng mahaba mong buhok na nilagyan nila ng chewing gum? Ano bang akala nila, mga bata pa kayo? Bakit? Porke ba anak siya ng may-ari ng school kaya nagkakaganyan? Hindi, dahil sa tingin ko, inggit na inggit sa yung babaeng yon dahil ang katalinuhan mo ang napuri ng mga magulang niya. Hindi na ako magpapatuloy sa pag-aaral, Mabel. Ano? Gulat na tanong ng kaibigan niya. Pagkatapos ng mahaba kong litanya, itong magiging sagot mo? Hibang ka na, Saraya. Hindi ikaw yan. Hindi ko naman gustong kinuha kong kurso. Bakit mo kinuha? Naiinis nitong tanong na hindi mo lang pinatapos ang kanyang sasabihin. Paano na lang ang scholarship mo? Paano na lang ang pangako natin kay Auntie Milagros na pagbubutihan natin sa pag-aaral? Maghahanap ako ng trabaho. Kukuha ko ng law, Mabel. Pag-amin niya sa kaibigan. Ano ka mo? Nagdududa itong tumingin sa kanya. Nahanap ko ng gusto kong gawin, Mabel. Pagod na akong apakan ng iba. Otomatikong naipikit ni Saraya ang mga mata. Kasabay ng kanyang pagpikit ay pagbabalik ng mga memorya niya kung papaano siya pahirapan ng kahit na sinong may malaking posisyon sa buhay. 2 years nang nailaan mo sa kursong ito. Kalahati na lang. Kalahati na lang din, mababaliw na ako. May kataasan ng boses na sagot niya sa kaibigan. Saraya, gusto mo bang kausapin ko ang dean o kaya ang mga magulang ng babaeng yon? Mabilis ang naging pag-iling ni Saraya. Hindi na, maniwala ka, hindi silang problema. Nakatingin lang sa kanya ang kaibigan. Tila ba inaalam nito kung nagsasabi siya ng totoo. Pangarap kong matakbuhan ako ng mga hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Gusto kong magkaroon sila ng boses upang masabi ang totoo nilang damdamin. Higit sa lahat, maging tenga upang magsilbing tagapakinig nila. Hindi ba nabibigla ka lang? Nagdududa pa rin ito. Baka bugso lang ng damdamin. Mabilis ang naging pag-iling ni Saraya. Sigurado ako, ito ang gusto ko, Mabel. Ikaw ang bahala. Yun na lamang ang naging sagot nito sa kanya. Nang mapapayag din ng Auntie Milagros nila, hindi na nag-aksaya ng panahon si Saraya. Inumpisahan niyang tuparin ang pangarap na hindi lamang para sa kanya, kundi maging sa mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Dahil hindi na siya suportado ng foundation, kailangang magdoble kayod ni Saraya. Habang nag-aaral, ipinagsasabay niya roon ang trabaho bilang waitress sa isang kantina. Laking pasasalamat niya na lang din at nakatanggap siya ng bagong scholarship, kaya naman ganoon na lamang ang pag-iingat niya upang hindi iyon mawala sa kanya. Pilit kong kinakaya, sagot niya kay Mabel nang minsang kamustahin siya nito. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako babalik sa amin nang walang napatunayan. Hindi ako haharap sa inay nang walang naabot sa buhay. Nandito lang ako, ha? Katulad ng dati, tango lamang ang naging sagot ni Saraya at pagyakap sa kaibigan. Ang unang taon sa pag-aabogada ang pinakamahirap kay Saraya. Dahil bago ang lahat, kailangan niyang makipagsabayan sa iba. Hindi siya maaaring makampante dahil ang bagong scholarship niya ay mapanganib. Hindi lang yun ang naging problema niya dahil hanggang sa bagong pinapasukan, sinusundan din siya ng gulo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya patatalo. Itinapon niya na ang titulo ng pagiging api. Ano ba kasi ang problema mo sa suot ko? Tanong ni Mabel nang minsang punahin siya nito. Kaya kanila kinakaya-kaya dahil dyan sa pagiging old school mo, Saraya. Tingnan mo nga kung gaano kahabang palda mo. Balot na balot ka pa tapos yung buhok mo. Alam mo pa bang magsuklay, girl? Di magsusuklay. Nakikinig ka ba sa akin, Saraya? Naiinis na tanong nito. Bakit kailangan kong baguhin ang sarili ko para tanggapin ng iba? Dito ako komportable. Kailangan ko ba silang intindihin? This is what you call adapting and surviving. Kailangan mong makisabay para mabuhay. Paalala pa ni Mabel habang pinipilian siya ng damit nito. Kailangan ko ba talagang magbago para matanggap ng iba? Naguguluhan niyang tanong sa sarili. Paano naman ang ako? Sa huli, wala ring nagawa si Saraya kung hindi sumunod sa kaibigan na labis niyang pinasalamatan dahil nagkaroon siya ng kapayapaan. Isa pa, hindi na siya paaapi sa iba
kaya natutunan ng ilagay ng mga ito ang sarili sa mga dapat kalagyan. "They are afraid of you," puna ni Jigs. Naging kaklase niya ito ng second semester matapos mag-transfer ng binata. Kalaunan, ito na ang kasakasama niya sa walang hanggang pakikipaglaban ng utak. Dapat lang, mahinahong bulong ng dalaga dahil ang gusto niya lang naman ay makatapos. "Busy ka ba mamayang uwian?" tanong ng binata habang inaabot sa kanyang soft drinks. "Labas tayo, libre ko." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga dahil heto na naman sila sa usaping iyon. "Jigs, alam mo naman ang sagot dyan." "Naiintindihan ko." Simpleng ngiti lamang ang naging sagot ng dalaga habang inaayos ang kanyang mga libro. Hindi naman siya manhid, alam niyang may gusto sa kanyang binata. Malinaw niya rin namang sinabi rito na uunahin niya ang mga prioridad sa buhay bago ang usaping pag-ibig. "Sumasakit na talagang ulo ko." Reklamo na naman ni Jigs sa kanya na ikinatawa lang ni Saraya. "Bakit pa kasi nauso ang taxation sa law?" "Ano bang hindi mo alam?" "Lahat," sagot kaagad nito. Isang malalim na buntong hininga na naman ang pinakawalan niya bago matyaga itong tinuruan. "Alam mo, bakit hindi na lang ikaw ang maging professor? Mas naiintindihan ko pang pagtuturo mo. What if ikaw naman ang turuan ko?" "At ano naman ang ituturo?" "Bagmahal, tuturuan kitang mahalin ako, Saraya." Seryosong sabi ng binata. Nakatingin lamang ito sa kanya ngunit bakit ganito ang bilis ng pintig ng kanyang puso. "Jigs, maghihintay ako, Saraya. Yun ang pangako ko, di ba?" Puno ng senseridad itong ngumiti sa kanya. "Pero hayaan mo sana akong maging malaya na sabihin sa iyong nararamdaman ko. Maaari ba yun?" Dahil sa matagal na pagtsatsaga ng binata, tuluyan ang napalagay ang loob ni Saraya rito. Habang nasa kolehiyo sila at parehong lumalaban sa kanilang mga pangarap, pareho din nilang naging sandigan ng isa't isa. Sa huli, nakamit ang matagal na inaasam. Nagbunga rin sa wakas ang lahat ng puyat, pagod, luha at walang katapusang pagpupumilit niya na may mapatunayan sa buhay. "Nakapasa tayo?" Gulat na tanong ni Jigs sa kanya. "Nakapasa tayo." "Hindi lang basta nakapasa ang beshi ko. Top-notcher pa yan." Mayabang na sabi ni Mabel. "Rank 3 yan." Lalong lumapad ang ngiti ni Saraya ng mga sandaling iyon. Ang plano ni Saraya ay umuwi na sa kanila ng mga panahong iyon, ngunit hindi niya akalain na magiging abala siya dahil sa dami ng oportunidad na pumapasok sa kanya. Ilang malalaking law company rin ang pinag-aagawan siyang makuha, lalo na nang malaman ng mga ito ang natatanging kwento sa buhay upang marating ang rurok ng tagumpay. "Wala na yata akong makikita na mas matatag pa sa yuhan." Proud na sabi ng kanyang asawa. Nang pareho silang makapasa ni Jigs, saka siya nagdesisyon na sagutin ito. Ngunit 1 taon pa lamang silang magkasintahan ay inaya na siya agad nitong magpakasal na hindi niya naman tinanggihan. "Masaya ko para sa iyo, Beshi." Walang pagsidla ng tuwa ni Mabel nang batiin siya. "Salamat." Hindi naman mapigilan ni Saraya na yakapin ng kaibigan. "Akala ko hindi ka papayag magpakasal kay Jigs dahil na rin sa taas ng pangarap mo sa buhay." Nakangiti siyang humarap dito at umiling. "Pangarap kong may mapatunayan sa buhay, ngunit ang lihim kong inaasam-asam ay magkaroon ng sariling pamilya, Mabel. Basta kung kailangan mo ng kasama kapag umuwi ka sa inyo, nandito ako, ha?" Tanging pagtango na lamang ang kanyang naisagot, ngunit magulo ang kanyang isipan. Hanggang ngayon, iniisip niya pa rin ang kalagayan ng mga kapatid at magulang niya na naiwan niya sa kahirapan. Dahil biglaan at hindi rin sa simbahan, wala roon ang pamilya niya. Tanging ang Auntie Milagros at si Mabel lamang ang present upang may makasama siya. "Hindi ka pa rin handang harapin sila?" Minsang tanong sa kanya ng asawa. Katulad ng dati, hindi pa rin magawang makasagot ni Saraya. Gusto niyang sabihin na kapag nagtagumpay na siya at may napatunayan sa buhay, saka siya haharap sa mga ito. Ngunit ano nga ba para sa kanya ang ibig sabihin ng salitang tagumpay? May basihan ba siya upang malaman na matagumpay na siya? "Ayoko lang na may pagsisihan ka sa huli," paalala ni Jigs sa kanya. "Alam mo naman na narito lang ako parati sa tabi mo. Kung natatakot kang mahusgahan kita, maniwala ka, hindi yun mangyayari." Ngumiti si Saraya ngunit puno ng kalungkutan ang mga mata. "Bakit ganito ang sugat, no? Kahit anong tago at iwas mo, kung hindi maayos na nagamot, mas lalala. Mas magiging malalim ang sakit na iiwan sa'yo." Mas hinigpitan ng asawa niyang pagkahawak sa kanyang kamay. Hindi na naman tuloy mapigilan ni Saraya ang mapaluha.
Marami na akong rason para balikan ng pamilya ko. Kaya ko nang magmalaki sa inay na may naabot na ako sa buhay, sa kabila ng mga pangahamak niya sa mga babaeng katulad namin. Gusto ko siyang sampalin ng katotohanan na nagkamali siya nang hindi naniwala sa akin. Ngunit hindi ko kaya. Dahil kahit na anong taas ko, nakalimot pa rin ako. Nakalimutan ko pa rin ang pinanggalingan ko dahil sa takot kaya narito pa rin ako. Hindi kita pipilitin, Han. Magiging handa rin ako, mariin niyang sabi sa sarili. Magiging okay rin ako. Thank you for telling me your stories and hardships, sabi sa kanya ni Jigs nang nakangiti. Salamat din dahil nandyan ka sa tabi ko, Jigs. Salamat dahil naiintindihan mo ako nang sabihin ko sa iyo na hindi pa ako handang magkaroon ng isang supling na susubok sa kapasidad ng utak ko. Natatakot pa ako. Yun ang totoo. Darating din tayo dyan, Han. Hindi ba nagalit ang mga magulang mo nang lumipat ako sa public attorney's office? Umiling ito at ngumiti. They will understand. Alam mo naman na nakasuporta sila sa lahat ng desisyon natin. Masaya ako rito. Hindi malaki ang sahod kung ikukumpara sa mga company ninyo pero fulfilling ang trabaho sa tuwing may natutulungan akong mahihirap. Then, if my wife is happy, I'm happy too. Ano bang nagawa kong mabuti nung nakaraang buhay ko at napakaswerte ko sa'yo? Hindi mapigilang tanong ni Saraya habang titig na titig sa asawa. Dama ni Saraya ang mainit na palad ng asawa nang hawakan ito ang kamay niya pagkatapos dampian ng halik ang kanyang mga labi. Napakaswerte niya dahil mayroong Jigs sa buhay niya na uunawain at buong puso siyang mamahalin. Kahit ang pamilya ng asawa ay suportado rin sila, kaya sino siya para maghangad pa ng mas higit. Hindi naging madali ang trabaho ni Saraya nang mapunta siya sa public attorney's office. Nang naroon siya at nagbabasa ng patong-patong na kaso, sa kanya napagtanto na napakaraming may hirap sa Pilipinas na walang kakayahang lumaban para sa hustisya na kanilang hinahanap. Ganito lagi rito? Tulalang tanong ni Saraya na nabibigla pa rin sa mga kasong kailangan niyang asikasuhin. Napakaraming may hirap na nangangailangan ng tulong. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng isa sa pinakamatandang attorney roon bago sumagot. Hindi nauubos ang problema sa bansa. Nababawasan man, may madadagdag ulit. Buti mayroong kayo. Hindi mapigil ang komento ni Saraya habang makikita sa mga mata niya ang labis na pasasalamat. Bilang galing sa hirap, namulat sa totoong buhay sa kalsada at nakaranas ng hugupit ng tadhana, hindi niya maiwasan na huwag makisimpatya sa mga mahihirap na nangangailangan ng magtatanggol sa kanila. Alam kong marami ka ng hawak na kaso, Saraya, pero baka interesado ka sa isang to. Nasabi kasi sa akin na taga rito ka raw. Sandaling tinitigan ni Saraya ang kanyang sekretarya. Nahihiya itong umiti nang makita ang patong-patong na kaso na kailangan niya pang basahin, ngunit bibigyan na naman siya ng panibago. Pero wala siyang magawa kundi hindi tanggapin iyon. Gusto ko na hawakan mo yan, sabi pang muli ng matandang abogado bago lumabas ng opisina. Maging ang ibang naroon ay isa-isa na rin lumabas dahil lunchtime na. Pero si Saraya ay naroon pa rin dahil sa dami ng trabaho na ayaw niya nang ipagpabukas. Mamaya niya pa sana titingnan ang bagong kaso na ibinigay sa kanya, ngunit kinakain ng interes niya upang tingnan iyon. Walang pagdadalawang isip, kaagad niyang binasa ang nilalaman. Hindi pa man nagtatagal, ganoon na lamang ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha habang nanunumbalik sa kanyang isipan ang tribong kinalakhan. Patawad. Paulit-ulit niyang sambit habang hinahayaan ang umaapaw na emosyon na makalabas. Hindi ko alam. Habang ako ay iniintindi ang sugat na ibinigay ng inay, kayo rin pala'y lumalaban sa buhay. Mahirap man ang kanilang tribo, may isang paninindigan ng mga ito. Malaki ang respeto nila sa kalikasan dahil yun lamang ang yaman na kaya nilang ipasa sa mga susunod na henerasyon. Ngunit dahil sa mga sakim at mayayaman na gusto pa lalong magpayaman, iligal na nagmimina ang mga ito roon na naging dahilan ng pagkasawi ng iilan. Marami ring sugatan dahil sa kanilang ipinaglalaban. Hindi na napakali si Saraya sa maghapong iyon. Kung maaari, gusto niya nang umalis kaagad ng opisina dahil wala rin naman doon ang atensyon niya. Kaya naman, nang tumuntong kaagad sa relos ang oras ng uwian, dali-dali ang pag-uwi niya sa bahay upang makausap ang asawa. Kailangang makita ko sila, Jigs. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang kalagayan nila. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulo ng luha niya, ngunit sa pagkakataong yon, naroon naman ang asawa niya upang pakalmahin siya. Ipagpapaalam na kita. Bukas na bukas, pupunta tayo sa inyo. Yun bang gusto mo? Mabilis ang naging pagtango ni Saraya matapos na punasan ang kanyang luha.
Sa tagal ng pagsasama nila ni Jigs, alam na nito kung paano tumakbo ang isipan niya. Kaya wala pa siyang natatanda ang malaking away nilang mag-asawa. "Malayo pa tayo. Matulog ka muna, Han," sabi ng kanyang asawa habang binabaybay nila ang daan patungo sa kanilang tribo. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na babalik siya rito sa ganitong pagkakataon. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga panahon na sakay siya ng bus habang may matinding takot sa kanyang pag-alis. Ngayong pabalik na siya, takot pa rin ang nararamdaman niya sa lugar na may malaking parte ng kanyang buhay. "Tatanggapin pa kaya nila ako, Jigs?" Puno ng pag-aalala niyang tanong sa asawa. "Kilala pa kaya nila ako?" Itinabi ni Jigs ang sasakyan sa tabi ng kalsada upang hawakan ang kamay ng asawa nang mapansin na hindi siya mapakali. "Napakasama kong anak, Jigs. Paano ko nagawang tiisin ang mga magulang ko sa mahabang panahon? Dahil sa takot at mataas na pride, hindi ko sila nabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa akin." Niyakap na siya sa pagkakataong iyon ng asawa. Hindi nagsasalita si Jigs. Nakikinig lang ito sa mga sasabihin niya. "Ang mga kapatid ko na maliliit pa sa akin, binigyan ko sila ng responsibilidad na ako naman dapat ang sasalo. Alam kong mali ang inay pero nagkamali rin ako." Dahil sa matinding pagbugso ng damdamin ni Saraya ng mga sandaling yon, sa bisig ng asawa siya nakatulog. Ginising na lamang siya nito noong nasa paanan na sila ng bundok. "Nandito na tayo, Han." Muli, panibagong memorya na naman ang nanumbalik sa kanya. Marami nang pinagbago ng lugar. May daanan na ang bundok para sa mga sasakyan na dati ay nilalakad niya pa ng ilang oras upang makarating sa kanilang tribo. Para akong ng ibang bansa na ngayon lang nakabalik sa sariling bayan, hindi niya mapigilan na mapait na magbiro. "Alam mo ba, nilalakad ko araw-araw ang bundok na yan makapagpatuloy lang sa pag-aaral. Ang baon ko lamang noon ay tibay ng loob at mataas na pangarap na pakiramdam ko'y napakahirap ang maabot. Pero dahil naniwala ka, heto ka na, hindi ba?" Bahagya ang naging pagngiti ni Saraya sa asawa. Hawak niya ang kamay nitong isa habang nagpapatuloy ito sa pagmamaneho na binitiwan niya rin noong papalapit na sila dahil sa matinding kaba na kanyang nararamdaman. Nakapikit lamang siya sa ilang minutong lumipas habang pinapakalma ang kanyang sarili. Sa pagmulat ng mga mata, ang tribong iniwan na ang kanyang kinamulatan. "Narito na tayo, Saraya," malumanay pang sabi ng asawa niya. Nakatingin lamang sa lugar na sinilangan si Saraya. Halos walang pinagbago ang tribo. Kung anong naalala niya nung iniwan niya yon, halos ganoon pa rin ito ngayon. Sumisigaw pa rin ang kahirapan ng kanilang lugar. Ang kaibahan lang ay mas dumami na ang kabahayan doon. Patunay na marami pa rin sa kanyang katribo na hindi natakasan ang kahirapan sa kanilang lugar. Wala sa sariling bumaba ng sasakyan si Saraya. Naroon kaagad ang tingin sa kanya ng mga batang babad sa sikat ng araw, ngunit patuloy pa rin ang paglalaro. Mamaya pa'y isa-isa at inosenteng lumapit ang mga ito sa kanila. Ang iba sa mga batang yon ay walang sapin sa paa, butas at luma ang mga damit o di kaya naman ay walang pang itaas. "Ang ganda po ng sasakyan ninyo," hindi mapigilang sabi ng isang bata. "May dala kayong candy? Narito din ba kayo upang angkinin ng lupa namin? Patay ng itay ko," sabi pa ng isang bata at pumulot ng bato. "Alis!" Dahil sa ginawa nitong pagpulot ng bato, ganun din ang ginawa ng ilang bata. Kaya naman, mabilis ang pagharang ni Jigs sa asawa upang maprotektahan siya. "Hindi!" Mabilis na itinaas ni Saraya ang kamay at humarang din sa harapan ni Jigs. "Taga rito ako. Si Ate Saraya ito. Wala kayong dapat ipag-alala." Dali-dali ang pagpunta niya sa backseat ng sasakyan at inabot sa mga bata ang 3 balot ng candy na kaagad namang dinubog ng mga ito at pinaghatian. "Alam mo ba na yaman sa amin ang makatikim ng 1 piraso at matamis na pagkain noon? Hindi ko akalain na ganun pa rin yun ngayon." Kwento niya kay Jigs na halatang nagulat sa nasaksihan. Hindi niya naman ito katulad. Galing sa mayamang pamilya ang asawa. Ang luhos sa kanila ay kayamanan na sa tribo nila. "Kaya pala, ang dami mong pinamili," komento ng asawa sa dami ng laman ng compartment at backseat ng sasakyan. Bago magtungo sa kanilang tribo, sinigurado ni Saraya na may ilang kaban ng bigas siyang dala. Bumili rin siya ng grocery na mapapakinabangan ng kanyang pamilya. "Huwag kayong mag-aagawan ha, paghatian ninyo, marami pa yan," nakangiting paalala pa ni Saraya bago tanawin ang kanilang tahanan sa di kalayuan. Pakiramdam ni Saraya, sa bawat paghakbang niya patungo sa kanilang tahanan ay binibitay siya dahil sa abot-abot na kabang kanyang nadarama.
Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang atrasan. Ngayong nasa tapat na siya ng kanilang bahay, ang masayang alaala sa kanyang mga kapatid ang nanumbalik. Lumang-luma na ang kanilang bahay na halos wala pa ring ipinagbago nang tumakas siya sa kanila upang hindi makapag-asawa. Hindi na rin malawak ang kanilang bakuran dahil sa magkabilaan niyon na may nakatayo ng bahay kubo. Muli, natulos na naman na parang kandila si Saraya sa kinatatayuan dahil sa pamilyar na tinig na tumawag sa kanya. Ate? Ganun na lamang ang mabilis na paglingon niya sa kaliwa. Bahagyang kumunot ang noo ni Saraya hanggang makilala ang ikatlong kapatid. Toto? Hindi niya pa siguradong tawag nung una. Toto, ikaw na ba yan? Ikaw nga. Ate! Tumatakbo nitong sabi kasabay ng mabilis na pagyakap sa kanya. Diyos ko! Hindi mapigilang maibulalas ni Saraya kasabay ng mahigpit na yakap sa kapatid. Toto, ang laki mo na. Bakit ngayon ka lang ate? Tanong ng kanyang kapatid nang magbitaw sila sa pagkakayakap. Hindi mahanap ni Saraya ang kanyang sasabihin. Wala siyang maibigay na rason sa kapatid. Halika ate! Mabilis ang paghawak sa kanyang kamay ng kapatid at pagtangay sa kanya patungo sa kaliwang bahay kubo. Tumango lang ang asawa niya nang lingunin niya itong nakasunod sa kanilang magkapatid. Makikita ang magandang ngiti kay Jigs dahil sa kasiyahang nakikita nito sa kanya. Tulala lamang ng mga sandaling iyon si Saraya habang pakiramdam niya'y nahinto ang lahat. Lalo na nang matapat siya sa babaeng abala sa paglalabada. Toto, ano ba yung ingay mo kanina? Sermon nito. Dinig ko ang boses mo riyan sa... Nahinto ito sa pagsasalita nang lumingon sa kanila ang ikalawa niyang kapatid. Diche, heto na naman ang luha ni Saraya na patuloy sa pag-agos. Hindi ito kaagad nakapagsalita. Halata sa rehistro ng mukha nito na hindi siya kaagad nakilala ng kapatid. Nang bumakas ang matinding gulat dito, saka mabilis ang naging pagtango ni Saraya kasabay ng walang patid na luha. Ate, uwi ka nito habang nakatingin lang sa kanya. Pakiramdam ni Saraya ay matutumba siya ng mga sandaling yon dahil sa labis na panghihina ng kanyang tuhod. Nang makatapat sa harapan ng kapatid, tuluyang bumagsak ang kanyang tuhod kasabay ng pagyakap rito. Ikaw na ba talaga yan ate? Hindi pa rin ito makapaniwalang tanong sa kanya. Mabilis ang pagtango ni Saraya habang hindi bumibitaw sa pagkakayakap sa kapatid. Anong nangyari ate? Humahagulhol na tanong nito. Bakit iniwan mo kami nang walang pasabi? Patawad. Paulit-ulit na sambit ni Saraya. Hindi ako magbibigay ng rason dahil para ko na rin sinabi na wala akong kasalanan. Kasi kahit pagbalik-balik na rin man ang mundo, umalis pa rin ako. Iniwan ko kayo. Parehong umiling ang dalawa niyang kapatid. Okay lang ate, ang mahalaga bumalik ka. Ang ganda-ganda mo ate, sabi sa kanya ng kapatid. Hindi na kita makilala. Nabasa ko ang damit mo ate, hala, pasensya na. Nag-aalalang sabi ni Diche nang mapansin ang mga bula ng sabong panlaba at tubig na bumasa sa kanyang damit. Ayos lang yan, sabi niya sa ikalawang kapatid at muli itong niyakap. Si Toto naman ay nakatingin lang sa kanilang dalawa. Nakangiti siya rito habang ang luha ay tuloy pa rin sa pagtulo. Hindi niya rin napigilang guluhin ang buhok ng kapatid na lagi niyang ginagawa dati noong bata pa sila. Kumusta kayo rito? Tanong niya sa dalawang nakababatang kapatid nung pare-pareho na silang kumalma mula sa pag-iyak. Mabuti naman ate, sagot ni Toto sa kanya. Yung kabilang bahay na katabi ng atin, doon ako naninirahan kasama ng asawa at anak ko. Ako na rin ang katulong ng itay sa pagsasaka. Ikaw naman Diche, tanong niya sa kapatid na sumunod sa kanya. May asawa na rin ako ate, hindi ito makatingin sa kanya. May problema ba? Nag-aalala niyang tanong dito. Ang dapat na ipagkakasundo sa'yo ng kasalang na pangasawa ng ate. Hindi makatinging pag-amin ni Toto kaya gano'n na lamang ang mabilis na pagtayo sa upuan ni Saraya. Ano? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Saraya ng mga sandaling iyon. Ipinagkasundo ka ng inay? Halos 2 taon lang ang pagitan ko sa'yo. Hindi gano'n ate. Mabilis na pinigilan siya ni Diche nang lalabas na siya ng bahay upang kumprontahin ang kanilang ina. Pakinggan mo muna ako. Pakiramdam niya bumalik ang lahat ng galit na matagal niyang kinikimkim dito. Nagmamahalan kami ate. Rason ng kanyang kapatid na lalong nakapagpahina kay Saraya. Kahit na, napakabata mo pa noon. Anong malay mo ron, Diche? Mabilis ang naging pag-iling ni Diche habang lumuluha.
Nang umalis ka, matinding gulong nangyari dito, ate. Galit na galit ang itay at sinisisi ang inay sa pagpupumilit na maikasal ka. Iginigiit niya na kaya pa namin, na masyadong mataas kung mag-ambisyon ng inay. Gustong matawa ni Saraya, dala ng matinding pagkainis. Mataas ang ambisyon? Ngunit bakit hindi siya hinayaang makapag-aral? Saraya? Ang tinig na iyon ang naging dahilan upang maipikit ni Saraya ang mga mata. Pakiramdam niya ay naroon pa rin ang sugat. Hindi iyon nawala magsimula nang ipamigay siya ng ina sa kung sino. Ikaw ba yan, anak? Bakas ang matinding galit sa kanya nang harapin ng ina. Katulad ng mga kapatid, halos hindi niya rin makilala ang ina. Bagsak ang katawan nito, bakas na ang mga puti sa dating makapal na itim na buhok. Litaw na rin ang katandaan nito. Hindi ka na ba nadala? Wala nang tumutulong luha sa kanyang mga mata. Galit na lamang ang natitira. Nang umalis ako, si Diche naman ang pinilit mong magpakasal? Bakit? Ginusto ba namin na mapunta sa ganitong pamilya? Hindi namin kasalanan na naging mahirap tayo, pero bakit sa amin yung ipinapasa ang responsibilidad ninyo? 2 kalabaw kapalit ng buhay ng kapatid ko? Hindi niya mapigilang matawa. Han, pilit siyang pinapakalma ni Jigs, ngunit kahit ang asawa niya ay walang magagawa. Ate, ako ang may gusto. Giit pa rin ni Diche. Kaya sinamantala ng inay? Balik tanong niya dito habang hindi nawawala ang masamang tingin sa ina. Mahal na mahal ka niya, ate. Sabi ni Toto. Ang totoo niyan, nawala sa katinoan ng inay. Ikaw parati ang hinahanap niyan. Lagi siyang nakaabang sa tapat ng pinto. Hinihintay ang pagbabalik mo habang humihingi ng tawad. May mga pagkakataon na sinasaktan niya ang sarili niya. 5 taon siyang ganon. Kakalma lang siya kapag sinabi naming babalik ka. Maniwala ka, ate. Hindi ikaw ang dahilan ng pagpapakasal ko. Mahal naming tunay ang isa't isa. Nagpakasal lamang kami ng mabuti ng kalagayan ng inay. Sabi ni Diche sa kanya. Hindi ako pinuwersa ng inay. Nakatingin lamang sa kanya ang dalawa at tila ba nakikiusap na maniwala siya. Hindi, anak. Umiiling na sabi ng kanyang ina. Ayos lang kahit magalit ka sa akin. Kahit hindi mo ko patawarin. Tatanggapin ko. Maintindihan ko. Walang nagtangkang magsalita sa kanila sa loob ng ilang segundo. Tila ba'y binabasa nila ang laman ng isipan ng isa't isa. Nay, di ba sabi ko sa'yo, kami na ang pupunta sa inyo? Pambabasag ni Diche sa tensyong naroon. Hindi ho kayo pwedeng mapago dahil kagagaling niyo pa lamang sa binat. Ngunit si Saraya ay hindi natitinag ang tingin sa ina. Baka sa mukha ni Toto ang pakikiusap na makinig sa kanila. Nasaan si Nene? Tanong niya sa mga ito. Nagkatinginan ang dalawa niyang kapatid at ngumiti. Nasa high school na si Nene, ate. Proud na sabi ni Diche. Pinagtutulungan naming makapag-aral siya dahil sa mga kwento namin tungkol sa'yo, kaya nagpupursige siyang makatapos. Ikaw, kumusta ate? Sabay tingin ni Toto kay Jigs na parang tinatanong kung sino ang kasama niya. Nang mga sandaling iyon lamang naalala ni Saraya si Jigs. Dahil sa umaapaw niyang emosyon ay nakalimutan niyang asawa. Nung lingunin niya ito parang natutunaw ang puso niya. Makikita sa lalaking minamahal ang labis na kasiyahan. Ang Kuya Jigs niyo, nakangiti niyang pagpapakilala rito. Asawa ko, Hunay. Ate Diche, Kuya Toto. Masiglang tawag ng bagong dating na dalagita. Narito na raw ang abogada na tutulong sa atin upang mapaalis ang mga abusadong yun sa ating lupain. Kailangan nilang magbayad sa mga pagkakasala nila. Mga sakim sila. Ikaw? Ikaw yung abogada na tutulong sa amin? Masayang sabi nito. Ganoon na lamang ang malapad na pagngiti ni Saraya kasabay ng mahigpit na pagyakap sa kanilang bunso. Ang laki mo na, Nene. Bati niya sa kapatid. Sino siya, Nay? Nagtatakang tanong nito. May kapatid na kaming abogada. Masayang deklara ni Toto. Ikaw ang kauna-unahang matagumpay sa ating tribo, ate. Ikaw si Ate Saraya? Gulat na tanong ni Nene. Akala ko kaparehas mo lang ang pangalan ng ate ko. May ate pala akong abogada. Nagtatatalon sa tuwang sabi ni Nene. Hindi pa ito nakontento at lumabas ng bahay para magsisigaw upang ipagmalaki siya. Aksidente namang nabaling ang tingin niya sa kanyang ina. Hindi matatago ang kislap sa mga mata nitong nakatingin sa kanya na unang beses niyang nakita rito. Hindi man ito sinasabi, alam niyang proud sa kanya ang nanay niya. Ayoko lang na masaktan ka, anak.
Iyon ang sabi sa kanya ng ina nang masinsinan silang makapag-usap. Akala ko kapag nakapag-asawa ka na at nalaman na maayos din pala ang payak na buhay, titigil ka na. Hindi ko naman akalain na iiwan mo kami. Iyon ang pinakatamang desisyong ginawa mo, anak. Naabot mo ang pangarap mo. Nakatakas ka sa mahirap na buhay na mayroon tayo. Umiling si Saraya. Hindi ho naging madali ang buhay ko. Yun ang katotohanan. Naranasan kong tumira sa ilalim ng tulay. Nagpagala-gala rin ako sa lansangan. Naging batang hamog at nagutom sa buong maghapon dahil walang nagtiwalang magbigay sa amin. Bakit hindi ka umuwi rito? Umiling si Saraya. Masyadong mataas ang pride ko, Nay. Nagbitaw ako ng salita na hindi ako babalik ng hindi matagumpay kahit minsan gusto ko nang sumuko. Masyado ko pang pinatagal. Hindi ko naman akalain na naghihirap na pala kayo rito. Marami pa silang napagkwentuhan ng nanay niya ng gabing iyon. Dahil sa mga kwentong yon, mas naintindihan nilang isa't isa at nagkapatawaran. Kamustahan? Tanong sa kanya ni Jigs nang magising. Sa bahay sila ni Toto ng gabing iyon natulog. Heto, ang saya-saya ko. Hindi maitago ang kanyang ngiti, ngayong wala na siyang mabigat na pasanin. Pakiramdam niya na kumpleto siya ng gabing iyon. Ang gaan-gaan sa kanya ng lahat. Hindi na rin siya nababalot ng takot. Hindi ba sumasakit ang likod mo? Sabi ko naman sa'yo, ayos lang kung matutulog ka sa hotel. Tanong ni Saraya sa asawa. Pagtawa ang unang naging tingin ni Jigs sa kanya. Ano ka ba? Ayos lang ako. Nakatingin lamang si Saraya ng matagal sa asawa bago ito dampian ng halik sa labi. Hindi niya kasi alam kung paano ito pasasalamatan. Nasabi ko na bang napakaswerte ko sa'yo? Kapag natapos ang kasong ito at nanalo tayo, kung papala rin, baka may little Jigs na tayo. Makahulugan niyang sabi bago tumayo ng higaan at iniwan ang asawa na nakatulala. Hindi naman siya bulag. Alam niya sa sarili na kahit nauunawaan siya ng asawa ay ito ang pangarap ni Jigs. Ang dami mo namang pinamili, ate. Sabi ni Nene na hindi magkanda o gaga sa katitingin sa mga dala niya. Nakikita ko lang ang iba dito sa mga kaklase ko. Ang mamahal ng mga chocolate na to, ate. Ngiti lamang ang naging sagot ni Saraya matapos guluhin ang buhok ng kapatid. Mamaya, sasamahan niyo ako sa bayan. Bibili tayo ng mga appliances dito sa... Wag na, anak. Singit kaagad ng nanay niya sa usapan. Hayaan niyo na ho ako, Nay. Sagot niya naman dito. Mabuti na lang at may kuryente na rito. Para naman may mapaglibangan din ang mga pamangkin ko. Bumili na rin tayo ng TV. Hayaan niyo na si ate, Nay. Singit naman ni Diche. Pangarap niya ho yan, bata pa lang kami. Heto lamang ang nakayanan namin, anak. Pagpasensyahan mo na. Sabi ng kanyang ina matapos na ilagay ang mga aalmusalin nila sa mesa. Ang dami na nga ho nito, Nay. Sagot niya sa ina. Kahit ano naman kinakain namin ni Jigs. Nagkasya lamang si Saraya na tingnan ng mga kapatid na isa-isang tinitingnan ng mga dala nilang pasalubong. Kahit na may pamilya na ang mga ito, pakiramdam niya hindi sila nagbago. Parang sila pa rin ang mga kapatid na iniwan niya noon. Toto, pagkatapos ng umagahan, samahan mo kami ng Kuya Jigs mo na magpunta sa Itay. Sige, ate. Kagabi niya lamang nalaman na sumama palang Itay niya sa rally sa pag-aakalang sa ganoong paraan pakikinggan ng kanilang panawagan. Ngunit hindi iyon ganun kadali dahil kahit pasabihing mayroong namatay at nasugatan sa panig ng kanilang tribo at mga tauhan sa minahan, dadaan pa rin ang lahat sa legal na proseso upang maipaglaban ang kanilang karapatan. Tay! Paulit-ulit na tawag ni Toto sa kanilang ama, ngunit wala itong naririnig. Umuwi na ho tayo! Ilang araw na kayo rito! Hindi inaasahan ni Saraya ang maaabutang tagpo sa lugar ng minahan kung saan naroon ang mga tribo niya at ang kanyang Itay na nagsasagawa pa ng hunger strike, pakinggan lamang sila ng nasa itaas. Sino bang makikinig sa aming panawagan? Tanong sa kanya ng dati niyang kalaro. Bulag ang mga nasa itaas, natapalan ng kanilang mga bibig ng salapi, bingi na sila sa aming hinagpis. Pilit na pinipigil ni Saraya ang luha ngunit tumulo pa rin iyon habang nakatingin sa kanilang ama. Napakatigas pa rin ang ulo ng Itay. Sa kanya yata ako nagmana, Toto. Sambit niya pa. Ang ate Saraya ho, narito! Sabing muli ni Toto. Sa pagkakataon lamang iyon nakuha ang atensyon ng kanilang Itay. May hawak-hawak pa itong placard kung saan nakasulat ang kanilang panawagan. Sino ka mo? Nanghihinang tanong ng kanyang ama. Tuyo na ang labi nitong bitak at nanghihina. Si Saraya ho ito, Itay.
Lumuluhan niyang sambit at walang pag-aalinlangang yumakap sa pinakamamahal niyang ama. Nang mamulat si Saraya sa buhay na mayroon ng kanilang tribo, mas sumiklab ang pagnanais niya na mapakinggan ang kanilang hinaing. Hindi ho matutumbasan ng pera ang kaligtasan ng kung sino. Sa bawat ilegal na kanilang ginagawa, ang mga katulad ho naming mahihirap ang lalong naghihirap. Tahimik na namumuhay ang aming tribo sa lugar na yon, ngunit dahil sa mga sakim ay dumanak ang dugo. May nawalan pa ng kaanak dahil sa pakikipaglaban sa tanging yaman na maipapamana ng henerasyon namin sa mga susunod pa. Mariin niyang sabi sa harap ng husgado. Hindi naging madali para kay Saraya ang lahat dahil walang sapat na ebidensya silang nakuha na ang mga nagmimina ang dahilan ng pagkasawi at pagiging sugatan ng ilan sa kanyang katribo. May mga ipinakita ring dokumento na nagpapatunay na idinaan ng kanilang kalaban sa tamang proseso ang lahat, kaya naman natalo sila sa unang trial. Naniniwala kami sa iyo, ate, mariing sabi sa kanya ni Diche. Alam namin na maipaglalaban mo kami. Pero hindi ganun ang tingin ng iba, ate, malungkot na sabi ni Nene. Ang akala nila ay binayaran ka para ipatalo ang kaso, kasi kung hindi raw, matagal ka na sana raw na bumalik dito. Ipinagkanulong mo raw kami. Sino ang mga yan, anak? Galit na tanong sa kanya ng ama. Aba, hindi pwedeng ganito pa sila magpasalamat sa anak natin. Pinipigilan din ang galit na sabi ng kanyang ina. Dahil sa mga naging pagdududa sa kanya, mas nagpursige si Saraya na patunayan ang sarili. Kahit ang pamilya ni Jigs na may koneksyon sa media ay ginamit din ang plataforma upang mamulat ang madla sa mga nangyayari sa katulad nila. Napakalaking tulong nun sa kanya. Kung hindi ako magsasalita para sa kanila, sino ang gagawa? Tanong niya muli sa korte. Hindi koneksyon ang ipaglalaban ko. Ang lugar dahil tagaroon ako. Hindi ito para sa akin. Ang boses ko ay boses ng mga katutubo na hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Nariyan ang lahat ng ebidensya na nagtuturo sa pangalan ng mga mapang-abuso ng kalikasan. Sana, sa pagkakataong ito, pakinggan niyo ang aming apila, Your Honor. Hindi kaagad nakabalik si Saraya sa kanilang tribo. Masyado siyang tutok sa kaso at naghanap pa ng mas maraming ebidensya upang hindi na makapag-apila pa ang kalaban. Kalaunan, nang lumabas ang hatol, kaagad na bumalik si Saraya sa kanilang tribo. Totoo, ate? Gulat na tanong ng bunso niyang kapatid. Panalo talaga? Tay, panalo na talaga? Tanong pa ni Nene sa ama na kasama nila sa hearing. Ang kaninang matamlay na pag-akto ng ama ay biglang naging masaya. Pwede na talaga itong maging aktor. Napakagaling ng ate mo, Nene. Napakatatas niya sa pagsasalita ng Ingles. Marami rin siyang termino na ginagamit sa pagsasalita ng Pilipino. Kung wala yung si Jigs, hindi ko pa maiintindihan. Ang daming sinabi ng tatay, nakangusong sabi ni Nene. Oo, hindi lang eh. Hirit pa nito na ikinatawa na lang nila. Dahil sa pagsusumikap ni Saraya, kalaunan ay naideklarang protektado ng gobyerno ang kanilang lugar. Hindi na magagalaw ito ng kung sino mang sakim. Katulad ng pangarap ng kanyang mga katribo, maipapamana pa nila sa mga susunod na henerasyon ang magandang kalikasang mayroon ng kanilang lugar. Hinihikayat niya rin ang mga kabataan na magpatuloy sa pag-aaral, lalo na't iyon lamang ang natatanging yaman na hindi mananakaw ng iba. Sa tulong din ng iba't ibang ahensya na tulungan niya ang mga kababaihan sa kanilang lugar na magkaroon ng trabaho na makakatulong upang mapaunlad ang kanilang buhay. Hindi naman talaga ang pag-aasawa ang sagot upang makatakas sa kahirapan, lalo na kung hindi kayo handa sa usaping iyon. Pagsang-ayon niya pa sa isa sa mga katribo na kumonsulta sa kanya ng isang kaso. Ano na lang ang mangyayari sa batang walang muwang sa mundo kapag lumabas na siya? Ipaparanas niyo rin sa kanya ang hirap na napagdaanan ninyo? Hindi na yan mag-aasawa, ate, sabat pa ni Nene. Dahil sa'yo, maraming kabataang taga rito ang nangarap na makapagtapos din ng pag-aaral. Totoo yan, ate, pagsang-ayon sa kanya ni Diche. Inspirasyon ka ng karamihang narito. Asus, binolan niyo pa ako. Hindi niyo na kailangan gawin yan dahil pag-aaralin ko pa rin naman sa Maynila yang si Nene para naman mabawasan ang sawayin ng inay at itay. Natawa lamang ang mga kapatid niya sa pangbubuska sa kanilang bunso. Dahil nabigyan niya na ng mapagkakakitaan ng pamilya at mga kapatid, hindi na siya mangangamba pa na iwanan ang mga ito. Salamat sa pagpapaayos ng bahay natin, anak, sabing muli ng kanyang ina. Hindi na kami mag-aalala sa tuwing may paparating na bagyo. Hindi ho ako, Nay. Si Jigs nga ho. Sekretong natawa siya nang parang walang narinig ang asawa niya. Natuwa yang masyado kasi magkakaroon na siya ng little Jigs. Plano naming dalhin siya parati dito. Mas malinis ang hangin na malalanghap niya rito. Bakas ang pagkasurpresa sa mukha ng mga magulang niya at mga kapatid nang marinig iyon.
Tama, buntis ako. Masayang anunsyo niya sa mga ito. Totoo nga na hindi parating malungkot ang kalangitan dahil kahit gaano pa katagal ang kadiliman, muling magpapakita ang haring araw na sumisimbolo ng bagong pag-asa. Yon ang pinanghahawakan niya sa mga panahong sukong-suko na siya sa pag-aakalang hindi na magbabago pa ang buhay niya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.